Panahon ng pagkamulat, revolusyon at nasyonalismo. Ang pagkamulat ay ang tinatawag na rebolusyong pangkaisipan o Enlightenment. Ang philosophers ay isang kilusang nag-umpisa sa France. Sila ay grupo ng mga taong naniniwala na ang reason o katwiran ay magagamit sa lahat ng aspeto ng buhay. Sila ay naniniwala sa 5 filosofiya. Ang una, ang katotohanan ay maaaring malaman gamit ang katwiran. Pangalawa, kailangang igalang ang kalikasan ng isang bagay. Ang likas o natural ay mabuti. May likas na batas ang lahat ng bagay. Ikatlo, ang kaligayahan ay matatagpuan ng mga taong sumusunod sa batas ng kalikasan. Ang maginhawang buhay ay maaaring maranasan sa mundo. Ikaapat, maaaring umunlad sa pamamagitan ng paggamit ng makaagham na paraan. At ikalima, nais nila ng kalayaan sa pagpapahayag, pagpili ng relihiyon, pakikipagkalakalan at maging sa paglalakbay. Ang mga sikat na philosophers galing sa France ay sina Baron de Montesquieu at si François-Marie Arouet o Voltaire. Si Jean-Jacques Rousseau ay isa ring philosopher na may sarili niyang version ng social contract. Ayon sa kanya, likas na mabuti ang tao at kailangan niya ng proteksyon mula sa kasamaan mula sa lipunan. At ang kailangang masunod ay ang general will or ang gusto ng karamihan. Si Denis Diderot ay isang philosopher na nagsulat ng isang 28-volume encyclopedia ng kanyang mga filosofiya. Dito, binatikos niya ang divine right o ang paniniwala na ang karapatang mamuno ng isang hari ay mula sa Diyos. Nagkaroon ng 20,000 kopya na naimprenta noong 1751 hanggang 1789. Mayroon ding mga kababaihan na miyembro ng philosophers. Si Catherine Macaulay ay nagsabing malaki ang epekto ng edukasyon sa pagkatao at moralidad ng mga tao. Si Mary Wollstonecraft naman ay nakipaglaban para sa karapatan ng kababaihan sa trabaho, sa pag-aari, at sa pagboto. Mayroon ding mga kaisipang pang-ekonomiya noong panahon ng pagkamulat. Ayon sa laissez-faire, ang malayang daloy ng ekonomiya ay hindi dapat pinakikialaman ng pamahalaan. Ang mga physiocrats ay mga taong naniniwala na ang lupa ang tanging pinagmumula ng yaman o nakatutulong sa pagpapayaman. Ang mga ekonomista sa panahon ng pagkamulat ay sina François Corneille, na siyang naglatag ng pundasyon ng mga kaisipang physiocrats, at si Adam Smith, na kinikilalang ama ng mga ekonomista at ama ng kapitalismo. Ang American Revolution ay isang pagkilos para sa paglaya ng isang kolonya mula sa kanyang mananakop. 13 kolonya ang nakipaglaban sa Britain para sa kanilang kalayaan. Ang mga ito ay ang Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, New York, New Jersey, Rhode Island, Pennsylvania, Delaware, Virginia, Maryland, North Carolina, South Carolina, at Georgia. Ito ay nag-umpisa sa kanilang pakikipaglaban na dapat ay walang pagbubuwis kung walang representasyon. Ang 13 kolonya ay nagbabayad ng buwis sa kaharian ng England, gayong walang tao mula sa alinmang kolonya ang pinapayagang maging miyembro ng Kongreso ng England. Ang Stamp Act
ay ipinasa ng Parlamento ng Britain noong 1765, kung saan lahat ng produkto mula sa kolonya papuntang Britain ay nilalagyan ng selyo at pinapatawan ng mas mataas na buwis. Bilang tugon, ang mga kolonya sa Amerika ay nagkaroon ng kilos protesta na kinilala bilang Boston Tea Party, kung saan kahon-kahong tea mula sa England ang hinulog nila sa barko upang hindi mapakinabangan. Ang unang Kongresong Kontinental ay ginanap noong September 5, 1774. 56 na kinatawan ng mga kolonya ang dumalo. Sa pamumuno ni Patrick Henry, nagkasundong magkakaisa ang mga kolonya. Ititigil nila ang pakikipagkalakalan sa Britain simula September 1775 at bubuo ng voluntaryong army na handang makipaglaban sa Britain. Si Paul Revere ay isang sundalong kontinental na naka-assign na magbantay ng dagat noong panahon na dumating ang hukbong British. Nang makita niya ang mga barko, sumakay siya sa kanyang kabayo at ginising ang mga tao upang paghandaan ang pakikipaglaban sa mga sundalo. Ang ikalawang Kongresong Kontinental ay naganap noong May 1775. Idineklara ang pamahalaang tinawag na United Colonies of America at bumuo ng Continental Army at ang Commander-in-Chief ay si General George Washington. Si George Washington ang naging unang pangulo ng lumayang United States of America. Ang Declaration of Independence ay pinirmahan noong July 4, 1776. Si Thomas Jefferson ang nagsulat ng Declaration of Independence. Simula pa sa umpisa ng revolusyon ay lihim na nagbibigay ng tulong ang France sa Amerika. Taong 1778 nang formal na kilalanin ng France ang United States bilang malayang bansa. Nagpadala sila ng mga bapor at sundalo na tutulong sa puwersang Amerikano. Si General George Cornwallis ang pinuno ng British Army sa labanan sa Yorktown. Sinubukang sakupin ang North Carolina ng mga sundalo at nagtago ang hukbo sa Yorktown kung saan dumating ang suportang 6,000 hukbong sundalo galing sa France. October 19, 1781, sumuko ang hukbo ni General Cornwallis. Ang Statue of Liberty, ang regalo ng France sa United States, na tumatayo bilang simbolo ng kanilang kalayaan mula sa British Empire. Ang French Revolution ay ang pag-aalsa ng mahihirap at ang paglaya nila sa mapaniil na monarkiya. Sa panahong iyon, ang kalagayang panlipunan sa France ay mayroong absolute monarchy sa pamumuno ni Haring Louis XVI. Nahahati ang lipunan sa 3 estates. Ang French monarchs ay ang haring si Louis XVI at ang asawa niyang si Marie Antoinette. Ang First Estate ay binubuo ng mga obispo, pari at iba pang may katungkulan sa simbahan. Ang Second Estate ay ang mga maharlika at aristocrat, at ang Third Estate ay ang mga karaniwang mamamayan at ang bourgeoisie. Maraming patong-patong na problema ang lipunan ng France na naging dahilan ng pagkakaroon ng revolusyon. Unay, kailangan ng pamahalaan ng malaking halaga para itaguyod ang pangangailangang panlipunan. Sumunod, ang una at ikalawang estate ay hindi nagbabayad ng buwis ayon sa utos ng hari. Gayong sila ang mga pinakamamayaman sa lipunan. Pangatlo, ang magarbo at maluhong pamumuhay ng hari at ng kanyang pamilya, gayong naghihirap na ang mga tao. At ang pang-apat ay ang maraming digmaang sinalihan ng France na umubos sa perang gagamitin sana sa pangangailangan ng mga tao. Upang matagunan ang problema sa pananalapi, nagpatawag ng pagpupulong si Haring Louis XVI sa palasyo ng Versailles
noong 1789. Hindi nagkasundo ang tatlong estate sa paraan ng pagboto. Isang boto lang ang ibinibigay kada estate at madalas ay nagkakampihan ng una at ikalawang estate kaya't natatalo ang ikatlong estate. Ang gusto ng third estate ay magkaroon ng tig-iisang boto ang 1,200 delegado. Halos kalahati ng delegado ay galing sa third estate, kaya tingin nila ay may pagkakataon silang manalo sa ganitong botohan. Hindi pumayag ng hari at pinasara ang lugar ng pagpupulong. Idineklara ng third estate ang kanyang sarili bilang pambansang asembleya or National Assembly noong Hunyo 17, 1789. Inimbitahan nilang sumali ang mga miyembro ng una at ikalawang estate sa National Assembly. Maraming pari at ilang maharlika ang sumali sa kanila. Sila ay nagtungo sa tennis court ng palasyo at nanindigang hindi aalis hanggat hindi ipinatutupad ng hari ang hinihiling na paggawa ng konstitusyon. Matapos ang isang linggo, ay pumayag si Haring Louis XVI sa kanilang gusto. Nagpadala ang hari ng mga sundalo sa Paris at Versailles upang payapain ang kaguluhan, dala ng pagsuporta ng mga tao sa bagong asembleya. Isang malaking kaguluhan ang nangyari noong Hulyo 14, 1789 nang sugurin ng mga mamamayan ang Bastille kung saan nakakulong ang mga kalaban ng hari. Liberté, Égalité, Fraternité o kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran, ang saligang batas ng France. Constituent Assembly ang naging bagong pangalan ng National Assembly. Sila ay nagpalabas ng saligang batas noong Agosto 27, 1789 at tinawag itong Declaration of the Rights of Man. Noong Setyembre 1789 ay tuluyan nang nagpahayag si Haring Louis XVI na pamamahalaan niya ang France sa pamamagitan ng bagong saligang batas. Ang pagsiklab ng revolusyon. Natakot ang mga monarko ng mga kalapit na bansa na magkaroon din ng revolusyon sa kanilang lugar, kaya't nagpadala sila ng tulong sa France upang pabagsakin ang mga revolusyonaryo. Hinuli ng mga revolusyonaryo ang hari at pinapatay ang lahat ng sumuporta sa kanya sa pamamagitan ng guillotine. Tinawag ang pangyayaring ito bilang September Massacre. Si Georges Danton ang namuno sa Rebolusyong France nang ito ay tuluyang sumiklab. Lalong naging malakas at malaki ang revolusyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang pagpatay kay Haring Louis XVI. Noong Enero 1793, napugutan din ng ulo ang hari. Sa taon ding iyon, sinunod ang asawa niyang si Marie Antoinette. Sa pagkamatay ng mag-asawang monarko at lahat ng mga taga-suporta nila, wala nang pinuno ang monarkiya. Idineklara ng mga revolusyonaryo na isa ng republika ang France. Abril 1794, binuo ang isang pansamantalang pamahalaan sa ilalim ng Committee of Public Safety sa pamumuno ni Maximilien Robespierre. Ang Reign of Terror. Sa ilalim ni Robespierre, naging pangunahing gawain ng revolusyon na magpadala pa ng mas maraming sundalo na uubos sa kaaway ng republika. Ang mga ito ay pinahuhuli, pinakukulong at pinapapatay. Umabot ng 17,000 katao ang namatay sa guillotine mula 1793 hanggang 1794. 20,000 naman ang namatay sa kulungan. Ang pinakamatagumpay na general ng revolusyon ay si Napoleon Bonaparte. Siya ang nahirang na pinuno ng France noong 1799. Nasakop ang Europe at naging Emperor Napoleon I siya noong 1804.
Ang Napoleonic Wars ay serye ng digmaan sa pagitan ng France at mga bansa sa Europe na sinakop ni Napoleon. Ito ay nag-umpisa noong 1792 nang magpadala ang Austria at Prussia ng hukbong sandatahan para tumulong sa hari na labanan ang revolusyon. Taong 1793 ay nilusob ng France ang Netherlands. Sumali sa digmaan ang Britain, Spain, Portugal at Russia upang pigilan ang France. Natapos ito nang matalo si Napoleon sa digmaan ng Waterloo noong 1815. Ito ang mga bansa sa Europe na nasakop ni Napoleon upang mabuo ang Napoleonic Empire. Ang paglusob sa Russia. Noong 1812 ay nagpadala si Napoleon ng 600,000 mga sundalo na binubuo ng Polish, German, Italian at French army upang lusubin ang Russia. Pagdating nila sa Moscow, wala silang naabutang tao doon. Nagkaroon ng malaking sunog at nadamay pati ang mga ari-arian ng mga sundalo kaya't nawalan sila ng pananggalang sa lamig. Napilitang bumalik sina Napoleon sa France dahil sa nakamamatay na lamig. Pagbalik ay nakasalubong nila ang Russian army. Sila ay nagkamatay sa gutom at lamig o napatay ng mga Russian. Mga 20,000 sundalo na lamang ang nakabalik sa France. Ito ay sinamantala ng British at Spanish army na lumusob sa hilaga at timog ng France. Napulbos ang French army sa digmaan sa Leipzig at bumagsak ang imperyo. Taong 1813 nang talunin ng pinagsamang puwersa ng Britain, Austria, Prussia at Russia ang puwersa ni Napoleon. Si Louis XVIII, ang kapatid ng pinapatay na si Louis XVI, ang naging hari ng France. Ipinatapon si Napoleon sa Elba, Italy noong 1814. Nakatakas siya sa Elba at bumalik sa France upang muling agawin ang trono kay Louis XVIII. Muling nagkaisa ang alyansang tumalo sa kanya at natalo siya sa Waterloo, Netherlands. Ipinatapon siya sa St. Helena kung saan siya ay namatay noong 1821 dahil sa arsenic poisoning. Ang Russian Revolution ay ang pakikipaglaban ng mahihirap sa isa pang mapaniil na monarkiya at naging umpisa ng pagsibol ng komunismo. Ang Russia ang pinakamalaking bansa sa daigdig na sumasakop sa dalawang kontinente, ang Asia at Europe. Ipinalaganap ni Tsar Vladimir I ang Kristyanismong Grego o Greek Orthodox Christianity. Sinakop ng mga Tartar o Mongol ang Russia sa loob ng 200 taon. Pinalaya sila ni Ivan the Great nang manalo laban sa mga Tartar sa labanan ng Oka. Ang mga Russian Tsars, Vladimir the Saint na nagpalaganap ng Kristyanismo at Ivan the Great na nagpalaya sa Russia mula sa mga Mongol. Bago nagkaroon ng himagsikan, ang Russia ang pinakamalaking birokrasya sa mundo. Kontrolado ang pamahalaan ng mga maharlika at pulisya. 4 sa bawat 5 Russian ay magsasakang nakatali sa lupa dahil sila ay baon sa utang. Sa panahong industrial, lumipat ang ilan sa mga lungsod at nakapag-aral habang nagtatrabaho sa mga pabrika. Dahil sa paghihigpit ng pulisya, tumakas ang mga intelektual na Ruso sa Europe at doon nagkakilala sina Karl Marx at Friedrich Engels. Natutuhan nila ang sistemang komunismo at sosyalismo kung saan ang lahat ng material, trabaho at kita ay pantay-pantay na paghahatian ng mga mamamayan. Tatlong pinuno ang lumitaw sa mga sumunod sa kaisipang komunismo ni Marx at Engels. Sila ay sina Vladimir Lenin, Joseph Stalin at Leon Trotsky. Si Lenin ang ama ng komunismong Ruso. Nag-away sina Stalin at Trotsky. Nais ni Trotsky na ipalaganap agad ang komunismo sa pamamagitan ng rebolusyong pandaigdig. Ayaw ito ni Stalin dahil hindi pa daw napapanahon. Nanalo si Stalin at si Trotsky ay napilitang tumakas sa Mexico at doon na siya namatay noong 1940. Namatay si Lenin at si Stalin ang naging pinuno ng komunismong Russia.
Si Tsar Nicholas II at ang kanyang pamilya ay ang huling pinuno mula sa angkang Romanov na naging hari ng Russia. Si Vladimir Lenin ang ama ng komunismo at ang kanyang kanang kamay na si Leon Trotsky. Si Joseph Stalin ang pumalit kay Lenin at naging pinuno ng Soviet Union. October Revolution ang tawag sa Rebolusyong Ruso nang sila ay magkaisang pabagsakin ang nakaupong si Tsar Nicholas II. Nagwakas ang aristokrasya sa bansa at napalitan ito ng diktatorya ng Partido Komunista. Noong 1923, pinalitan nila ang pangalan ng Russia at ito ay naging Union of Soviet Socialist Republic o USSR. Ang nasyonalismo sa Latin America ay ang paglaya ng mga kolonya mula sa daan-daang taong pananakop ng Spain. Pagkatapos makamit ng United States ang kalayaan mula sa Britain, nag-alsa ang mga lalawigan sa Latin America laban sa Spain. Nagkabuklod ang 20 bansa sa pagkamuhi sa Spain, katiwalian sa pamahalaan, walang kakayahang hustisya at paghihigpit sa kalakalan. Ang heograpiya ng South America ang siyang dahilan kung bakit hiwa-hiwalay ang pang-unlad ng mga bansa. Ang mga kolonya ay iba't ibang panahon sa ilalim ng iba't ibang pinuno nag-alsa laban sa Spain. Lahat ng bansa ay gumamit ng marahas na paraan upang makalaya. Ang pagkakaiba-iba ng lahi ay isa pang isang dahilan kung bakit naging matagal ang pag-aalsa ng mga bansang sa Timog Amerika. Halos lahing European ang mga nasa bansang Argentina, Uruguay, Costa Rica at Chile. Native American naman ang mga nasa bansang Ecuador, Peru, Bolivia at Paraguay. Sa Dominican Republic at Brazil ay mayroong mga lahing Afrikano at maraming European ang naninirahan sa South America, ngunit sa Brazil lamang nagkaroon ng pag-aasawahan ng iba't ibang lahi at nasyonalidad. May iba't ibang pangalan ang mga tawag sa pinaghalong lahi sa South America. Creole ang tawag sa isang taong pinanganak sa New World na may lahing European. Mestizo ang tawag sa lahi ng magkahalong Espanyol at Indian or Native American. Zambo ang tawag sa anak ng lahing Indian at iba pang lahi. At mulatto ang tawag sa pinaghalong lahing puti at iba pang lahi. Ang mga Creole at mga Mestizo. Ang mga Zambo at ang mga mulatto. Ang pagkakaiba ng wika ang isa pang dahilan ng hindi pagkakaisa ng mga tao sa South America. Bagamat halos lahat ng Latin American ay nagsasalita ng Espanyol, ang mga taga-Brazil ay nagsasalita ng Portuguese. Ang mga taga-Haiti ay nagsasalita ng French, at maraming Native American ang nagsasalita ng kani-kanilang wika. Ang iba pang sagabal sa nasyonalismo ay ang mga pansariling dahilan ng mga pinuno kaya't hindi sila makahikayat ng suporta. Marami ang nakatali sa lupa dahil nakabaon sa utang. Sila ay tinatawag na piyon. At ito ang makabagong uri ng feudalismo na umiral sa Latin America. Maraming mahirap at mangmang na hindi naiintindihan ang nangyayari at higit na pinagtuunan ng pansin ang paghahanap ng ginto. Si Simon de Bolivar ay isang Creole na naghangad ng kalayaan para sa buong South America. Tinawag siyang The Liberator noong 1819 matapos niyang mapalaya ang Venezuela. Si Jose de San Martin ang nagtaboy sa mga Espanyol sa Argentina at tumulong siya sa paglaya ng Chile at ng Peru. Ang nasyonalismo sa Africa. Ang Africa ay isang kontinente na parang magkahiwalay na mundo. Mayroong tinatawag na Black Africa at mayroon ding tinatawag na Caucasoid Africa.
Ang pinakakatutubong tao sa Africa ay ang mga tribo ng Bushman at ang tribo ng mga Pygmy. 98% ng tao sa Africa ay ang lahing itim at sila ay mahihirap, at 2% lamang ang lahing puti at sila ang mayayaman. Ang lahing puti ay binubuo ng mga Arabo, Asyano at Europeo. Ang mga bansang naunang lumaya sa Africa ay ang Ethiopia, na nagsimula pa sa panahon ni Haring Solomon at Reyna Sheba, ang Liberia na itinatag sa tulong ng United States noong 1810, at ang South Africa na naging kasapi ng British Commonwealth of Nations noong 1910. Maraming bansa ang lumaya ng walang karahasan pagkatapos ng World War II. Ang iba naman ay dumanak ang dugo bago makamtan ang kalayaan, tulad ng Congo, na noon ay tinawag na Zaire, at Algeria. Ang Rhodesia at Nyasaland ay bumalik sa dati nilang tawag na Zimbabwe at Malawi nang makamit ang kanilang kalayaan. Lumaya ang Angola, Mozambique at Guinea-Bissau noong 1975. Ano ang kaugnayan ng Enlightenment sa nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay nag-uugat sa pagkamulat sa mga kaisipang pinalalaganap ng pilosopo at namulat sa katotohanan na ang bawat tao ay isinilang na may karapatang mabuhay, lumaya at maging maligaya. Ang pagkakaroon ng kamalayang sila pala ay nasisiil ay nagbubunga ng pagnanais na wakasan ang pang-aapi ng mga mananakop. May mga bansang nakamtan ng kalayaan sa pamamagitan ng malayang paraan, subalit maraming nabuwis ng buhay upang lumaya, tulad ng Pilipino, Amerikano, Hindu at iba pa. Ang pagnanais na makamtan ang kalayaan ang pinakamatibay na taling bumibigkis sa mamamayan upang magkaisa sa pagkamit ng layunin. Ang mga larawang ipinakita sa video na ito ay hindi ko pag-aari. Ang mga kaisipang tinalakay ay batay sa content standards ng Department of Education. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na aralin.